So good morning po sa ating lahat. A blessed Sunday everyone. Good morning po. Hello po. Good morning po. Amen. So medyo tulog pa po ata tayo. So parang kailan lang po no yung January sobrang tagal no. Nakapag-work na tayo, nag-New Year na, nag-school na tayo, pero hindi matapos-tapos yung January sa sobrang bagal niya. Pero ngayon po no, we're down on the last Sunday of February and sobrang bilis po ng Pebrero, no? Next week, March na po. So nasa pangatlong buwan na po tayo ng taon. Amen. So bagamat mabilis po o mabagal man ang panahon, amen, ano man ang mangyari, no? Napakabuti no, ng Diyos, no? Ang presensya ni Lord, no? Ang siyang patuloy, amen, na nararanasan natin. And alam ko po, no, this year, enjoying intimacy with God, no, is our theme, no? Alam ko po na lahat tayo, amen, ay nag-e-enjoy na, no, sa relationship natin kay Lord, no? Ano man yung personal na intimacy natin kay Lord, no? Alam ko po lahat tayo ay nag-e-enjoy, amen. And ano man yung bagay, amen, na nagpapalalim pa, no, sa relationship natin kay Lord, no, ay bunga na lamang ng pag-ibig, amen, na nararanasan natin sa Kanya, no? Pag-GGE natin, amen, pagsimba natin, pag-worship natin, pag-pray natin kay Lord, fellowship natin kay Lord, amen. Lahat yon, amen, ay bunga ng relationship or bunga, no, amen, ng pag-ibig natin sa Kanya. So, bigla ko lang po naalala, no, yung kwento ni Little Zacchaeus. So, si Zacchaeus po, no, kung hindi nyo po alam, sa Hebrew, no, yung meaning po ng pangalan ni Zacchaeus ay pure and clean, no. So, sobrang iba po, no, ng kahulugan ng pangalan niya sa trabaho niya because Zacchaeus is a corrupt, amen, tax collector, no. Rich sinner siya, no? So, namumupit siya ng buwis, no? Namumupit siya ng pera, no? Sa taong bayan, no? And yun nga po, no, yung kwento niya, no? Tinawag siya Little Zacchaeus dahil maliit po siyang tao, no? And nung naglalakad po si Jesus, no, sa sambahayan ng Jericho, no? So nakita ni Zacchaeus si Jesus, no? And sabi niya gusto niyang makita, no, yung ating Panginoon. Pero sa liit nga po niya, no, hindi niya makita si Jesus. So yung ginawa po niya, no, tumakbo siya, no, sa dadaanan ni Jesus, no, and umakyat siya sa isang sycamore tree, no. And dahil umakyat po siya doon, no, dumaan si Jesus, natapat siya doon sa sycamore tree, no. Tumingala, no, si Jesus and sabi niya kay Zacchaeus, bumaba ka dito. Sabi niya, patuloyin mo ako sa iyong bahay. Sabi niya ganyan. And yun nga, no, tuwang-tuwa na bumaba si Zacchaeus, no, sa punong yon, no, and pinatuloy niya, no, si Jesus sa kanyang bahay. Pero yung mga tao, no, pinag-uusapan po yung pagtuloy ni Jesus sa bahay ni Zacchaeus kasi sabi niya, bakit siya tumuloy sa bahay ng isang makasalanan? Sabi niya ganyan. So nung nasa bahay na po si Jesus and si Zacchaeus, no, Jesus speak, pero biglang tumayaw po si Zacchaeus and sabi niya, Panginoon, sabi niya, ibibigay ko yung kalahati ng kayamanan ko sa mga mahihirap and ibabalik ko ng 4 na beses, no, yung pera na nakupit ko o nadaya ko sa mga tao, sabi niya ganyan. Pero kung titingnan po natin yung story ni Zacchaeus, no, Jesus didn't spoke the law, hindi niya sinabi na, Zacchaeus, gawin mo to, no, ito yung gawin mo, ito yung dapat mong gawin, ito yung tamang gawin, ito yung maling ginagawa mo. But Jesus showed His grace, no, Jesus showed His love, no, towards Zacchaeus, and yun po yung nagpabago, no, sa puso ni Zacchaeus. So, ganoon din po tayo, no, ang pagmamahal ni Lord yung nagpapabago, no, sa puso natin, no, kaya nagfo-flow na lamang sa action natin, no, anong dapat o ano yung dapat gawin natin, amen. So, alam ko po na lahat tayo ay holy, righteous, amen, and blameless na sa harapan ng Panginoon dahil ang katuwiran natin, amen, ay si Kristo at hindi yung sarili natin. So, ano man yung gawin natin, amen, walang makakapagpalayo, no, sa pagmamahal ni Lord sa atin, no. Mabuti man o masama, no, alam ko na ang love ni Lord ang patuloy na magpapalaya sa atin. And in every action na ginagawa natin, no, ang nakikita natin, no, ay ang pagmamahal ni Lord sa buhay natin. Amen. So, tayo pong lahat ay tumayo and tayo pong lahat ay magpuri sa Panginoon. Hallelujah.
unto our God, your matchless, endless love unrestrained. This is our God, every tribe sing praise and glory on the restraint. Unto our God, matchless, endless love unrestrained. This is our God, this is our God. Hey oh, hey oh, hey oh, ah. 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 Praise your name. Hey oh, hey oh, hey oh, ah. Hey oh, hey oh, hey oh, ah. Hey oh, hey oh, hey oh, ah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yeah. Woo. Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. Again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Hallelujah. Let's continue to rejoice in the presence of the Lord. God bless the Lord. Hey. We sing. Come bless the Lord, come bless the Lord. Come on. And bless his name, his holy name. Hallelujah. One time. No need to worship Christ the Lord and bless his name, his holy name, declaring his good. All of them would praise him. All of them would praise him. Rejoice in the Lord always.
praise your name, O God. Truly, Lord, na we can rejoice always, Lord, and nag-aabaw, Lord, ng thankfulness, Lord, aming mga puso, Panginoon. Dahil Ikaw, Lord, ang nasa amin, Panginoon. Thank you so much, Lord, for your love, for your presence, Panginoon. We are always in awe, Lord, of your beauty, Lord. And truly, Panginoon, na napakadakila mo, Lord, napakatapat mo sa buhay namin, Panginoon. Patuloy kami, Lord, na magkikling, Panginoon, sa iyong mga pangako, Lord, that you will never leave us, Lord, nor forsake us, Panginoon. And all the days of our life, Panginoon, ang pagmamahal mo lamang, Lord, ang patuloy naming mararanasan. Thank you, Jesus, for everything, O God. Truly, Lord, you deserve the highest praise and worship, O Lord. Thank you, Jesus, Lord. Jesus. Compares to you, who set the stars in their place. You would calm the raging seas that came crashing over me. Who compares to you? You would bring the morning light, the hope of all the earth is rest assured with your great love. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. When the evening fades, you called forth songs of joy. You called forth songs of joy. As the morning waves, 'cause we are children, give you praise. You are magnificent, eternally wonderful, glorious
truly, Lord God, nothing can really compare to you, Lord God, in this world. You are so magnificent. You are so wonderful, Lord God. You are an amazing God. You are a loving, caring, and faithful God unto us, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat lahat ng katangian, Panginoon, na meron ka, even though, Lord God, before, we are undeserving, but because of Christ, because of your unconditional love for us, Lord God, at dahil kay Kristo, Panginoon, kami ay naging karapat-dapat sa iyong harapan. Only through Christ alone, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. And we will be forever grateful, Lord God, for all the good things that you have done, Panginoon. Kami, Panginoon, ay habang buhay na matutuwa, magagalak, magpupuri at magpapasalamat sa kadakilaan at sa kabutihan na iyon ang ginawa, Panginoon, para sa amin. And Lord, with all our might, with all our strength, with all who we are from within, Lord God, we give you praise, we give you adoration, Lord God. We worship you, we adore you, Lord God. Hallelujah. You are an amazing God, magnificent God, extravagant. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Oh, purihin ka, Panginoon. Oh, we worship you, Lord God. Hallelujah. At the top of our lungs, Lord, we will say, you are good. Hallelujah. We praise you. We glorify you, Jesus. Hallelujah. 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 Oh, we praise you, Jesus. We praise you. We praise you. Hallelujah. Oh, Lord, alam namin, Panginoon, that you are a glorious God. But even then, Lord God, hindi mo inaring sa iyo, Panginoon, ang kabanalan, kundi, Panginoon, nagkatawang tao ka. And you have given us, Lord God, the best and wonderful gift. And that is our Lord Jesus Christ. We praise you, Lord God. We glorify you. We adore you in Jesus' name. Amen and amen and amen. Magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to our magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. How magnificent, how wonderful is our God. Amen. Jesus, kung sino po ang ating Panginoon is beyond word. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. And wala po tayong gagawin kundi rejoice in the Lord and always. And again, sabi po ni Paul, again, I say rejoice. Nagagalak po ba kayo? Amen. Kung sino tayo sa harapan na ating Panginoon. Hallelujah. Truly, the Lord
Amen. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Meron po tayong announcement. Press on. Ayan. Youth fellowship po ito, no? Amen. On March 3. March 3 ba yan? Yes, Sunday. Amen. So, they would like to announce that this is free lunch. Pwede bang maki-lunch? Sa mga youth, ang mga tuyot na. Amen. Hindi pa. We are forever alive in Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. Lahat ng kabataan, you are welcome to join the Young People Fellowship on Sunday. Yan. Free lunch po ito. Tayo po'y manalangin sa ating pagkakaloob. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Salamat, Panginoon. Lord, ang kabutihan mo, ang biyaya mo, ang pagmamahal mo, O Diyos. Kung sino ka, O Diyos, your character as our God, Panginoon, yan po ang patuloy na nasa amin. As you are, so are we in this world, Lord God. Maraming salamat po, O Diyos. And now, Lord, sa amin pong pagkakaloob, patuloy po ang pagmamahal mo, ang pag-ibig mo, O Diyos, ang biyaya mo, Panginoon. Kung sino ka sa amin pong mga buhay, yan po ang patuloy na motivation namin, O Diyos, na sa puso po namin, kung bakit po kami nakikibahagi sa mga ganitong gawain, Panginoon. Lord God, it is always our pleasure, Lord God, to give, to be part in this ministry, Panginoon, ng pagbibigay, ng pagkakaloob. Maraming salamat po. Kinikilala po namin, Panginoon, sa amin pong pagbibigay, kinikilala po namin ang inyong kabutihan, ang inyong provision, Panginoon, kung sino ka, at Lord, you have provided everything. Lord, you are not, you don't give only supply. You are our source, Panginoon. At patuloy po, yan ang patuloy na nasa aming mga puso, nasa aming mga buhay. Maraming salamat po. Ito po'y kagalakan, ito po'y kapayapaan, Panginoon, ito po'y kagaanan sa aming pong mga buhay. Purihin ka, dakilain ka po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Father. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord. Inaanyahan ko po kayong tumayo at magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Tayo po tayong lahat. At patuloy natin purihin ang Panginoon. Hallelujah. Magandang umaga po sa inyo. At gusto ko rin pong i-welcome ngayon si Sister Jesusana Timoteo. Ayan. Welcome po sa pagdalo sa ating Sunday worship celebration. She was invited by Sister Lorna. Ayan, welcome. And sige po, welcome na po natin ang bawat isa. Kamayan po natin silang lahat. Hallelujah. Ready? We sit. In the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say,
Okay, good morning po sa ating lahat at lalong-lalo na sa ating minamahal na pastor at pastora Noy na nandito ngayon. Okay, announcement po. Medyo mamimiss po natin yung iba nating mga kapatiran, sila Pastor Francis, sila Pastor Edwin at ang kanilang pamilya. Nasa Tanay, Rizal po sila para sa anniversary po ng ating local church doon. So, nandun po sila ngayon, kaya medyo mamimiss po natin sila, no? Wala sila sa kanilang mga upuan. Ayan. So magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo, aking mga kapatid sa Panginoon? Ayan, excited po ba kayo sa araw na ito? Hoy, yung atang iba hindi na-excite. Excited po ba kayo ngayon? Ayan, panibagong pagtuturo naman po ng ating Panginoon sa atin, no? At alam ko po na kung saan katulad ninyo, nagre-rejoice ang ating mga puso, no? Sa tuwing nandito po tayo, no? Nasama-sama na nagpupuri at nag-aaral ng kanyang mga salita. So ang ating pong presensya ay nagpapatunay kung gaano po natin kanais na mas lalo pang lumago tayo sa ating pananampalataya. Kung kaya lagi pong exciting ang mga pagtitipon ng mga anak ng Diyos. Pagkat sigurado sa bawat pagtitipon, mas lalo pong na-strengthen ang ating mga relasyon bilang magkakapatid at gayon din nakakapagpalakasan po tayo sa isa't isa. Kaya sabihin po natin sa ating katabi na napakaganda mo ngayong araw na ito. Ayan. Napaka-pogi naman kung ito ay lalaki. Ayan. O di po ba? Naging masaya tayo pagkat may bumati sa atin na napakaganda natin. Napakasarap sa puso, no? Marinig natin na nakikita sa ating mga mukha ang kagalakan sapagkat ang beauty daw ay lumilitaw pag tayo ay nakangiti. Ayan. So, lalong nagniningning ang ating Panginoon sa ating mga buhay, sa ating mga mukha, no? Sa ating mga ngiti, sa ating mga mata. At sa umagang ito, isa pa po sa nature o katangian o karakter ng ating Panginoon ang ating mapag-aaralan. Actually, ang karakter na ito, nung pong tinanong ni Pastor Anoy kung sino pa ang pwede pang kumuha ng dalawa pang natitirang topic, ay tinignan ko po pareho. At medyo hindi po siya masyadong sa akin, no? Sabi ko, alin kaya sa dalawang ito na kung saan parang hindi ako ganon ka-familiar. Pero alam niyo po ba, isang opportunity pala na mas lalo kong makikilala ang karakter na ito, ang nature na ito ng ating Panginoon sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral at pagsiliksik ng kanyang mga salita. Kaya nga po, isang kasiyahan at mamaya meron po akong isi-share sa inyo na bakit naging witness ako ng isang pangyayaring yon. Yun ay related po dito, no, sa nature ng Panginoon na ito. Okay? So, nandito pa rin po tayo sa anong quarter? First quarter pa rin. Hanggang March po yan, no? Hanggang March, last Sunday. So, yan po ang first quarter. So at isa ito yung katangian nature ng Panginoon. Ito po yung a just God. A just God. Pag sinabi natin just, parang basta-basta lang, no? Pero a just God. So, ano po bang ibig sabihin ng pag sinabi natin God is just, no? What does it mean that God is just? What does His justness mean for us? Ano po bang ibig sabihin pag sinabing just? No? Sa Tagalog, kung titingnan natin ang kanyang meaning o synonyms niya o yung translation niya sa Tagalog, just parang makatarungan, no? Katarungan, makatarungan, no? Pero marami pong mga synonyms na makikita natin kapag sinabi nating just. Sa
worldly meaning sa Oxford Dictionary po, ini-explain po dito na pag sinabi nating just, someone or something that is just is behaving according to what is morally right. No? Morally right and fair. So pag yung fair, very familiar po tayo sa fair. No? Pag sinabi nating fair, pantay, pareho, no? Walang lamangan, walang favoritism, no? Fair. Pag sinabi nating morally right, syempre yan po yung pag sinabi nating morally right or right, yan ay tama. Walang mali, no? Tama in terms of morality, no? At isa yan sa katangian ng tao. The use of the word just in the Bible as well as in the modern language, sa modernong lengguwahe po natin, the synonyms that we can give to just is accurate. Pag pinag-uusapan po natin ay measurement, pagsukat, pag sinabi nating accurate, eksakto. Walang labis, walang kulang. So just, in terms of measurement, is accurate. Correctness, as in a judgment. Tama. No, pag sinabi natin correct, tama. Ibig sabihin, hindi mali. Siyempre, tama. No? Correct. And of course, another synonyms po nito is righteous. No? So it's a description to a person's condition. Righteous. Matuwid. No po? So yung mga terms na yan yung synonymous, no? O yung kahalintulad, kasing hulugan ng word na just. In the Bible, we can see the word just and righteous that are closely intertwined. Pag sinabi nating intertwined, ano pong ibig sabihin nun? Ano po sila? Yung ganyan, no? Yung righteous and just. And both in Hebrew and Greek, there is only one word group behind both words. No? Yung pong righteous and just. Para sabihin po natin that God is just, ay pwede din natin sabihin na He is righteous. When we say He is just, He is also righteous. And God being just means God is consistent. Hindi nagbabago, no? Hindi nagfa-fluctuate, no? Always consistent, virtuous, innocent, no? Pag sinabi nating innocent, walang kalokohan, no? Inosente. Kaya pag ang bata tinitingnan natin, innocent. Wala pa siyang alam sa mga kalokohan. Wala pa siyang polluted mind, no? And always right. Laging tama. No? Laging correct, laging tama, always right. Yun po ang ibig sabihin ng just. And this means whatever God does is always right and just. Kahit ano po ang ginawa at gawin ng ating Diyos, laging yaan ay siguradong right and just. Laging tama, laging correct, no? Perfect, at yun nga po, no? Consistent, no? And God's righteousness means God always acts under what is right. No? Lagi po siyang gumagawa ng tama. And He Himself, siya mismo, is the final standard of what is right. Siya yung standard kung ano ang tama. No? Dahil ang ating Diyos ay perfect, He is just, is righteous, is correct, and He is always doing right. Everything that the Lord is doing is always right.
In other words, we know that God always does the right thing, and the right thing is defined by Himself. Yun nga ang sarili po niya, siya mismo. No? He is the measure, He is the standard, He is the one by which right and wrong are determined. Siya mismo. No? Siya ang standard, siya ang basihan ng kung ano ang tama. Siya rin ang sukatan. No? Dahil our Lord is perfect. Our Lord is what we call the standard. He is consistent. He is accurate. No? Yun po ang mga pagpapakilala sa ating Panginoon. At sa araw na ito, marami pong talata sa Biblia na kung saan mababasa natin na that the Lord, our God, is a just God. So justness, no, is a character. Ito po ay character ng ating Panginoon. It is a nature. Ito po ay nature, katangian, characteristics, properties of our God. It is an attribute, no, of God. So, yun po yung justness. No? And the very justness of God illuminates His love. Nag-i-illuminate po yung kanyang pag-ibig, His grace, His mercy, in a way that nothing else could, because not only is God just, but He is our justifier. Siya rin po yung ating justifier. Pag sinabing justifier, siya yung nag-justify sa atin. No? Kung bakit tayo ngayon ay mayroong pag-asa, mayroong tayong buhay mula sa kadiliman, dinala niya tayo sa kaliwanagan. Mula sa kamatayan, tayo ay binigyan niya ng buhay. Nabalik, na-restore po tayo. He alone has the power, no, and ability to make us righteous before Him. At bago po natin talakayin ang mga talata sa Biblia na nagpapakita ng perfection, no, at pagiging just ng ating Panginoon, nais ko po sa inyong ikwento or i-testify ang isang senaryo na kung saan ay naging bahagi po ako. Nakikinig lang po ako, no? Pero kasama po ako sa pag-uusap. At ngayon ko lang naisip, no po, kagabi, naisip ko kung bakit iyon ay na-witness ko. Sapagkat ito pala ay related doon sa mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Meron pong mga 10 magkakapatid na isa silang, magkakapatid sila, 10 sila, pero yung nag-uusap lang po ay 4. At ako po yung panglima na nakikinig lang. No? Ang sabi po nung magkakapatid na yon, mayroong mga kayamanan ng kanilang magulang na naiwan. At kailangan ibenta na ito or pag-usapan na kung ano ang gagawin sa kayamanan na yon. Yun po ay isang lupain, at yung isa ay lupain na mayroong bahay. So ngayon, nag-uusap po sila kung anong gagawin. Sabi po ng isa, sa palagay mo ano ang dapat nating gawin? At binigay ng opinion ng isa. Ang sabi niya, ibenta natin yung isa, yung walang bahay, at paghati-hatian natin. So ibig sabihin, pag binenta natin, 10 tayong maghahati, sabi niya. Hindi, 8 na lang, sabi niya. Bakit 8? Sabi nila. Bakit 8? Kasi yung dalawa, nung una, binigyan na sila ng tatay natin. At binenta nila yon, hindi naman nila tayo hinatian. Therefore, kinuha na nila ang kanilang share. So, ibig sabihin, 8 na lang tayo. Sumagot naman ang isa, hindi ba pwede na yung meron naman na ngayon, na capable na mabuhay ng maayos, ay wag nang hatian. Kung sino na lang ang mga nangangailangan ngayon, yun ang ating bigyan. Sumagot ang ikatlo. Ang sabi niya, hindi pwede yon. Pagkat yan ay pinundar ng ating tatay, at kung buhay siya ngayon, sigurado na paghahati-hatian niya tayo ng pare-pareho. Ang sabi ng isa, meron na nga yung iba
para naman yung wala, ay medyo malaki yung magiging share nila. Hindi pwede yon. Dapat maghati muna ng pare-pareho, pantay-pantay. Kung yan ay tinapay, dapat kung tig-isa-isa, tig-isa-isang tinapay. Ngayon, yung mayroon, kung nais niyang i-share uli, yung share niya, ibigay niya sa iba nating kapatid, okay lang yon, sabi niya. Pero ang dapat na initial nating gagawin, paghati-hatian natin. Habang nakikinig ako, tinitingnan ko yung standard ng fairness. Ang sabi nila lagi, dapat fair. Dapat laging pare-pareho. Dapat laging pantay-pantay. Pero sa kanilang pag-uusap, nasalamin ko na iba-iba ang kanilang standard. No? Iba-iba ang basihan ng kanilang paghahati. Pero isa lang ang gusto nilang mangyari. Ito ay ang magkaroon ng fairness. Yung walang lamangan, maging pare-pareho. Subalit sa bawat depensa ng bawat isa sa kanila, nakikita at nasasalamin yung iba't ibang standard nila. Ang standard ng isa, dahil meron ng nakakaangat, hindi na yun ang hatiin para lahat daw yung mga may kakulangan, yun ang mag-benefit para daw everybody is happy. May term sila. So that everybody is happy. Sabi naman nung isa, pag ang gusto ninyo ay everybody is happy, dapat pare-pareho. Pare-pareho yung share. Paano yung dalawa na nauna, na nabigyan na? And previously, naging happy naman din sila. O di ngayon, kung maghahati tayo, 8 tayong happy, sad yung dalawa. So, tingnan po natin yung sitwasyon. Unresolved pa yon dahil mayroon pa silang mga susunod na pag-uusap. At hindi ko alam kung hanggang kailan ang mga usapin na yan sapagkat may kanya-kanya silang tinatawag na standards. Meron silang standards. Ang isa, ang standard niya, kung anong meron sila ngayon. Kung ano ang status nila in life. Ang isa naman, ang standard niya, accuracy, measurement. Ibig sabihin kung ilan sila, dapat pare-parehong ganon. Ang basihan niya, yung equality ng bawat isa, no matter na ano ang kanyang status in life. So, iba't iba ang standard. Subalit, explore po natin, no, ang mga salita ng Panginoon, ang mga verses na ating e-explore, na ating pag-aaralan this morning. Noong una, wala naman po akong, ibig sabihin participation doon sa usapin. It so happened na nasali lang ako dahil sa isang privilege, no, doon sa group na yon. Pribileyo lang, pero hindi po ako deciding factor. Hindi rin po ako pwedeng magbigay ng aking comment sapagkat hindi po ako nale-level doon sa mga nag-uusap. No? Pag sinabi nating level, yung relationship nila. Okay? Pero bakit na-witness ko ito? No? Bakit na-witness ko? May kaugnayan po sa mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Tingnan po natin sa Deuteronomy chapter 32, verse 4. In English, He's the rock, His works are perfect, and all His ways are just. A faithful God who does no wrong, upright, and just is He. Ayan. So, kung titingnan po natin dito, ito po ang description ng ating Panginoon. Although, in previous weeks, previous Sundays, marami na po sa karakter ng ating Panginoon ang ating napag-aralan. Kaya habang nag-aaral po tayo ng iba pang katangian o karakter ng ating Panginoon, mas lalo po nating naiintindihan sapagkat ang mga yan, ang mga karakter ng Panginoon ay magkakatagni. No? Kung siya ay just, siya ay fair. Kung siya ay fair, siya po ay truthful.
No? So lahat ng karakter na pinag-aralan po natin, kung napapansin po ninyo, kapag natatouch po natin ang sanyang nature or katangian, natatouch din natin yung iba pa. Pagkat yan po ay mga katangian ng ating Panginoon. He is the rock. Siya po ang panulukang bato. Siya po ang sandigan, no, natin. His works are perfect. Sabi niya, ang kanyang mga gawa ay perpekto. Pag sinabi po nating perpekto, walang mali. No? Kapag nag-exam ka, perfect, walang mali. So, His works, lahat ng ginagawa ng Panginoon, lahat ng ginawa niya, walang kapintasan yon, walang mali. Those are perfect, 100%. Kung basihan natin sa mundo, ang perfect ay 100%, ganun po. No? Sa Kanya, walang description yon. Hindi natin masasabing 100% lang. His works are perfect and all His ways are just. Lahat ng paraan niya ay makatarungan. No? A faithful God who does no wrong. Walang ginawang mali ang Panginoon. Laging tama. Ayan po, makikita natin, mababasa natin since Old Testament, no? Upright and just is He. Ano po? Si Yahweh ang inyong batong tanggulan. Siya po ang ating tanggulan. Pag sinabing tanggulan, pag nandyan ka, protected ka. No? Siya ang batong tanggulan. Kapag nga sa labanan, pag may mga batong tanggulan, hindi tumatagos doon ang mga pana sa unang panahon. Ngayon, yung bala, hindi rin tatagos doon sa mga batong yon. Lalo na kung mga batong yon ay buhay. No? Yung mga tinatawag nating igneous rocks. Kaya nga, sa isang labanan, mayroon silang tinatawag na tanggulan. Tayo ang Diyos, no? Ang ating tanggulan. Mga gawa niya ay walang kapintasan. Pag sinabi natin walang kapintasan, perfect. Alam natin ang perfect. Ano po? Mga pasyan niya, lahat ng kanyang decisions, lahat ng paraan niya, pawang makatarungan. Just. Nakita po natin, nakikilala natin ang ating Panginoon kung gaano siya makatarungan. Siya'y Diyos na tapat at makatwiran. Kaya nga po yung righteousness and just intertwined. Pag sinabi natin He is righteous, He is just. Pag sinabi natin He is just, He is righteous. No? Intertwined po ang mga yan. Okay. So, in Psalm 19, verse 8, tingnan din po natin, the precepts of the Lord are right. Hindi lang sa isang verse natin makikita kung gaano ang pagiging just ng ating Panginoon. No? Sabi natin, pag just, always doing right. His ways are right. His ways are makatarungan. No? Just. So sabi niya dito, the precepts of the Lord are right. Rejoicing the heart, the commandments of the Lord is pure, enlightening the eyes. Sa Tagalog po, ang mga utos ni Yahweh ay makatwiran. Lahat po ng kanyang utos ay makatwiran. No? Lahat ng nais ng Panginoon, yung inuutos ng Panginoon, ito ay makatwiran. Just. Ito'y nagpapasaya ng, dahil makatwiran yan, ito ay nagpapasaya ng puso at kalooban. Ang mga tagubilin ni Yahweh ay tama, magbibigay sa isipan ng gustong pangunawa. Alam po ninyo, sa Department of Education, madalas ko pong banggitin ito kasi dito ako nabubuhay. Dito po ako nagwo-work. Dito po mostly ang panahon ko ay nandoon. Lagi pong naiiba ang aming mga superintendents. Pag po umalis ang isang superintendents, meron pong kalahati na nakakamiss sa kanya. Meron pong kalahati na natuwa sa kanya. Meron naman pong iba na
ay buti na mo, may palitan na. No, sabihin, ay buti na lang, napalitan na. Meron namang, ay salamat. No, hindi ako natutuwa. May mga ganun pong mga, at pag dumating na naman ng kasunod, ganyan na naman. Ang ibig sabihin po, paano nila mini-measure ang leadership style, skills, relationship of the superintendent to the subordinates sa amin po. Iba-iba po ang kanilang measurement. Yung natuwa sa una, hindi natuwa sa pangalawa, natuwa sa pangatlo. Iba't iba po ang kanilang standard. Yun po ang ibig sabihin. Iba-iba ang nagiging basihan nila kung bakit iba-iba din ang nagiging damdamin nila at relasyon nila sa mga ito. Ako po bilang isang Kristiyano, dati ganun din ako. Meron din akong standard. Merong swak sa akin. Meron ding hindi swak. Pero alam po ninyo, nung nakikilala ko ang ating Panginoon at habang lumalalim ang aking relasyon sa Kanya, nagbabago po ang aking standard. Hindi na po kung ano ang swak sa akin, hindi na rin po kung ano ang damdamin ko, hindi po yung kung anong ginawa niya sa akin. Lahat sila nakikita ko kung ano ang mga kabutihan at mga nagagawa nila sa division. Hindi ko na po kinakount kung ano yung mali, kung hindi ang lagi kong tinitingnan at ina-highlight, ano yung karakter ng Panginoon na nag-manifest sa kanila. Ito po ang aking ikinatuwa, sapagkat alam po natin na ang karakter na ito ay mabubuti, sapagkat ito ay ayon sa karakter ng ating Panginoon. So, magbabago po ang ating mind setting. Magbabago ang ating heart setting. At ito po ay dahil kung gaano natin kakilala ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay just, He is right, He is always doing right, His ways are right, no? His ways are perfect, no? Kaya nga po, doon tayo mag-rejoice. Sapagkat sigurado, hindi tayo madidihado. Whatever the standards of this world, when it comes to justice. Ano pang standard ng Pilipinas pag sinabi nating justice? Mabagal. Ang hustisya sa Pilipinas, sabi, mabagal. Ang hustisya sa Pilipinas ay nakapiring. Marami pong mga ganyan na perception. At karamihan sa mga tao, yan ang kanilang nakikita. It's because that is the standard of the world. No? Dito, nakikita na po din natin na ang mali noon ay tama ngayon. Mag-uusap po kami sa mundo, no? Yung nangyayari ngayon, bakit yung mga mali noon? Bakit parang ngayon lumilitaw na yun ang tama? No? Alam niyo po ang bakit. Yan ang sistema ng mundo. Yan na po yung sistema ng mundo. At habang lumalalim po kayo sa pananampalataya sa Panginoon, mas nakikita po natin na di-differentiate natin ang tama at mali. Ang mali ay hindi pa rin magiging tama. At ang tama ay lagi pa rin tama. No po? Ayon. Ano ang magiging basis natin? Ang ating Panginoon. So, ang relasyon natin sa ating Panginoon, yan na magtuturo sa atin para ma-distinguish po natin ang mali at tama. Sabi nga po sa Awit 19:8, no? Ang mga utos ni Yahweh ay makatwiran. Ito'y nagpapasaya ng puso at kalooban. Ang mga tagubilin ni Yahweh ay tama. Ito ay nagbibigay ng isipan ng hustong pangunawa. Hustong pangunawa. Right thinking. Huwag po tayong matakot sa mga nangyayari ngayon. Na kung minsan nalilito na tayo, ano na nga ba ang tama? Noon, hindi naman tama yung ganito. Bakit ngayon parang ito tanggap na ng society? At dahil tanggap na ng society,
parang yun na ang nagiging tama. Magre-reject pa rin ang ating puso. Sapagkat alam po natin, no? Ang Panginoon ang nagtuturo sa atin, siya nagbibigay ng karunungan upang makita po natin. No? Siya ang nagbibigay ng gustong pangunawa upang masegregate natin ang mali sa tama. Ma-identify natin ang mali sa tama. Mahirap po sa mundong ito ngayon. Kung titingnan natin, madali kang maiimpluwensyahan. Napakadali po. Kaya nga po, ano ang dapat nating gawin? Kung nag-o-overtime ang mga ganyang sitwasyon, tayo rin po, naisin ng ating puso na magkaroon tayo ng mas malalim pang pangunawa, ng mas matigik na relasyon sa ating Panginoon. Ang relasyon natin sa Panginoon, sa ating Panginoon, ang pagkaalam natin sa Kanyang mga salita, yan po ang magpapataas ng ating pangunawa upang makita natin kung ano ang tama at mali. No? Para ma-identify po natin. At sa Isaiah 45 verse 19, tingnan din po natin. I did not speak in secret in the land of darkness. I did not say to the offspring of Jacob, seek me in vain. I, the Lord, sabi po ng ating Panginoon, speak the truth, I declare what is right. Lahat ng salita ko'y sinasabi ng hayagan. No? Hayagan. Isa man sa layunin ko'y hindi inililihim. Hindi ko pinahirapan ng Israel sa paghanap sa akin. Mismong ang Panginoon, ni-reveal niya ang kanyang sarili. Sinabi niya kung sino siya. No? Ako si Yahweh. Sinasabi kong lahat ang katotohanan at inihahayag ko kung ano ang tama. The Lord reveals the truth. Ang salita ng Diyos, yan ang nagpapakilala sa Kanya ng isang katotohanan. Kung sino ang ating Panginoon. Kaya nga po yung pagbabasa ng Kanyang salita, hindi lang natin sisipagan. Sobrang sisipagan po natin. Magsipag tayo sa pagbabasa ng Kanyang salita. Maglaan tayo ng mga panahon sa Kanyang mga salita. Pagkat dyan po natin makikita, dyan nakahayag kung ano ang katotohanan ng Kanyang sinasabi. Kung ano ang tama patungkol sa ating Panginoon. Kung ano ang tama, na ginawa na niya para sa atin. Ang salita niya na dapat nating bulay-bulayin, basa-basahin, namnamin, i-meditate natin sa ating mga puso. Napakasarap ng salita ng Panginoon. Lagi-lagi ko pong inuulit sa inyo yan. Enjoyable. The Word of God is really enjoyable. Hindi mo man mapapansin kung anong oras na. At habang nag-e-enjoy ka sa kanyang mga salita, nakikilala mo siya, nasisiyahan ka. At ang pag-asa mo ay tumataas. Ang kagalakan mo ay tumataas. Ang level ng iyong kapayapaan ay tumataas. At meron akong kausap nung Friday, isa siyang kaibigan na nasa mataas na posisyon. Marami siyang ikinuwento sa akin. Ang sabi niya, isa rin siyang Kristiyano. Napakahirap ang maging leader, sabi niya. Lalo na, sabi niya, pag ikaw ay isang Kristiyano, makikipag-battle ka sa mali. Ibig sabihin, nasa isang system ako, mahirap para sa akin ang mag-decide kung ito ay taliwas sa tao na mas higher sa akin. Merong mas higher sa kanya at alam niya na mali ang decision, pero kailangan niyang ilaban yon. Sabi niya, dahil alam ko kung ano ang totoo at mabubuhay ako sa katotohanan. Sabi niya, minsan sabi pa niya, minsan
kailangan siguro kung mangyari man na mas mahirapan pa ako dahil lalabanan ko siya sa hindi tama, alam ko na mahirap, sabi niya. Pero isa lang yung sagot ko. Kahit na anong gawin niya, sinuwari ang ano mo, tagapagtanggol mo. Sinuwari ang protector mo. Di ba may Diyos tayo? At ano ba yung pangako niya? Alalahanin mo yung pangako niya. Di ka niya pababayaan, di ka niya iiwan. Kung naniniwala ka na in-appoint ka niya dyan, alam na niya kung ano mga problems and challenges ang haharapin mo. At sa pagharap mo sa mga challenges na yan, kasama mo ang Diyos. Siya ang lalaban para sa'yo. Basta't ikaw tumayo ka in the righteousness of God. Tayuan mo yon. Kasi yun ang na-experience natin ngayon. At pag tinatayuan natin yan, ang pabor ng Diyos ay laging nasa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Sabi niya, kaya pala gustong-gusto kitang makausap ngayon. Tayong magkakapatid po, magpalakasan tayo. Kasi nasa mundong punong-puno po ng challenges ang mundong ito. Ang standard ng mundong ito, makikita natin na unfair. Makikita natin na hindi fair. Pero tandaan po natin, may Diyos tayo na fair. May Diyos tayo na just God. Sabi nga, He is a just God. So, kung ano ang tama, yan ang inihayag ng ating Panginoon. We know that God always do the right thing. And the right thing is define Himself. Sabi natin, He is the measure, siyang sukatan, He is the standard, He is the one by which right and wrong are determined. He is eternally right and just in all His ways, and He is just God. Naalala po ba natin yung nung si Abraham ay nakipag-deal sa Panginoon na kung saan gugunawin yung Sodom at Gomorrah, tutupukin sa apoy. No? Di po ba nakipag-deal siya? Sabi niya, aren't you also right? Sabi niya, in sparing the city if there are righteous people living in it? Di po ba? Kung merong mabubuhay, no? O merong tao na maniniwala sa iyo or naniniwala sa iyo, spare mo ba ang city na yon? O spare mo ba yung mga tao na yon? No? Aren't you right in dealing with the city in mercy as well as justice? Di po ba? No? So you will do the right thing because you are just judge of all the earth. No? Minsan, sabi nga, ginawa ni Abraham yun na tinanong niya ang Diyos, kung bang merong mananampalataya na nandoon sa city yon, i-spare mo ba ang city na yon? So dahil mas marami, no? Marami yung ano. Hindi naman niya pinabayaan yung mga taong nanalig sa kanya. Kaya nga, the Lord, hindi rin niya hahayaan naman na mabuhay na sa maling pamumuhay yung mga tao doon na magpatuloy sila. Pero hindi rin niya hahayaan na mapahamak din yung mga nananampalataya sa kanya. Kung kaya, na-spare. Di po ba? Na-spare. So, ang Panginoon ay fair. No? Wala siyang itatangi. Wala siyang itatangi. No? Kung ano ang ginawa ng tao pagdating ng panahon, ito ay kanyang ipagsusulit. Ipagsusulit niya ito. In Romans 3:10-18, sabi po, as it is written, none is righteous, no, not one. No one understands, no one seeks for God, all have turned aside, together they have become worthless. No one does good, not even one. Their throat is an open grave, they use their tongues to deceive. The venom of us is under their lips. At sabi po dito sa Tagalog, no, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan, pananalita nila'y pagmumura at masamang salita ang kanilang bibig. Sila'y
tumatalon upang pumatay ng kapwa. Parang dinaanan na salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Ang tao po, no, mula nung nagkasala, nagpatuloy ang kasalanan. Subalit, dahil nga makatuwiran ang Diyos, no, because of the Lord is a just God, hindi po niya hinayaan, no? At ito ay dahil sa kanyang pag-ibig. Hindi niya hinayaan na patuloy na mapahamak ang tao. Nais pa rin niyang bigyan ng pag-asa ang tao. Nais pa rin niyang ibalik sa dati ang tao. Kaya nga po, anong ginawa ng ating Panginoon? Ang krus ng Kalbaryo ang naging kasagutan. No? Yun po ang binigay niya sa ating regalo, ang kanyang buhay. Upang mula sa kamatayan, tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mundo po ngayon ay, kung nakikita natin, getting worse. No? Ang pamumuhay din natin ngayon ay pahirap ng pahirap. No? Nakikita po natin na ang bilihin 2 years ago, kung 50, ngayon po ay 100. Ibig sabihin, nag-double. Ang ating mga sweldo ay hindi naman din nag-double, di po ba? Karamihan sa tao hindi nag-double. So nariyan ang kahirapan. Nariyan po ang mga challenges, sa mga problema sa mundong ito. Pero ang Diyos ay makatarungan. Ang Diyos ay makatwiran. Ang Diyos ay mapagmahal. Hindi po niya hahayaan, no? Hindi po niya hahayaan na tayo ay mapahamak. Hindi po niya hahayaan na tayo ay mapariwara. Hindi po niya hahayaan na tayo ay magdusa. Ano man ang nangyayari sa mundong ito, huwag po tayong matatakot. Pagkat meron tayong Diyos, no? A just God, makatarungang Diyos, makatwiran na Diyos, at lahat ng kanyang ginawa at gagawin ay tama. At alam po natin yan, dahil minamahal niya tayo, hindi po tayo matatakot. Napaka gulo ng mundong ating ginagalawan. Subalit, naroon pa rin ang kapayapaan. And it is because of our Lord. Dahil meron tayong Diyos na pinanggagalingan ng kapayapaan. Siya mismo ay kapayapaan. At pag kinikilala natin siya, nakikilala natin siya, nanampalataya tayo sa Kanya, ang kapayapaan na yan ay nasa atin din. Ang kagalakan na yan ay nasa atin din. Huwag nating isipin na ang mundong ito ay may unfairness. Meron siyang tinatawag na hindi fair. No? Subalit, sinasabi po sa Mika, no, sa Mika 6:8, itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka. Ano man ang ginagalawan natin na mundong ito, ang sabi pa rin ng Panginoon, itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong magpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Minsan sinasabi natin, ang Diyos ay fair. Ang Diyos ay righteous. Ang Diyos ay just. Makatarungan. Pero sa atin, paano ito magmamanifest sa ating buhay? Madali po ba ang maging makatarungan? Sa mundong ginagalawan natin ngayon, madali po ba ito? Hindi po siya madali kung sa atin lang natin huhugutin. Kung ano po tayo, no? Yung kalikasan natin. Kung sa atin po natin huhugutin, dahil sa mundong ito, merong unfair. No? Sa mundong ginagalawan natin, sa trabaho natin, no? Sa mga businesses natin, minsan, ang hirap maging makatarungan, no? Ang hirap mahalin ang kapwa. Ang hirap bigyan ng fair treatment, lalo na kung hindi naman yon ang ating tinatanggap mula sa kanila. Subalit ang ating standard ay ang ating Panginoon. Kung ang ating Panginoon ay makatarungan, no? Ang ating Panginoon, pinatawad tayo sa ating kasalanan. Ang ating Panginoon, pinoproteksyon na niya tayo.
ang ating Panginoon, hindi niya tayo iniiwan at pinababayaan. Yun din po ang ating magagawa sapagkat yun ay kinikilala natin. No? God is just. He is perfectly righteous in His treatment to His creation. Pantay nga po eh. Nung namatay siya, hindi naman para sa mabubuti lang. Nung namatay siya, para sa lahat ng tao. Para sa lahat ng kanyang nilalang. Yun nga po, nagpapakita na ng pagiging just niya. Wala siyang itinangi, wala siyang naging favorite. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa lahat ng kanyang nilalang. Para ma-restore ang tao, para ma-enjoy ng tao ang magandang buhay, ang masaganang buhay, ang mahabang buhay, ang perpektong buhay. And God shows no partiality, no favoritism. Wala po siyang favoritism. At makikita po natin yan sa Acts, mga Gawa 10:34. Sabi po sa Tagalog, at nagsalita si Pedro, ngayon ko lubusang nauunawaan na talagang walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit taga saan mang bansa. Ang ibig sabihin, fair po ang Panginoon. Wala siyang favorite. Nakita ito ni Pedro. Naunawaan ni Pedro kung paano minahal ng Diyos, kung paano niya tinangi ang lahat ng tao. Anumang bansa ang kinabibilangan nito. Saan bansa man siya nakatira. Hindi lang niya favorite ang Amerika. Hindi lang niya favorite ang China. Hindi lang din niya favorite ang lahat paborito ng ating Panginoon. Pantay-pantay ang kanyang pagmamahal, pantay-pantay ang kanyang ginawang kabutihan para sa lahat ng kanyang nilalang. Talagang walang itinatangi ang Diyos, lahat ay kanyang minamahal. No? At yan po ay labis na naunawaan ni Pedro. No? Habang lumalalim ang relasyon ni Pedro sa Panginoon, habang nakikilala niya, nakita niya kung gaano makatuwiran ang Panginoon, kung gaano pantay-pantay ang pag-ibig ng Diyos, kung paanong pantay-pantay ang kanyang pagmamahal, pagpapahalaga sa lahat ng tao. Saan man sulok ng mundo ito nakatira. No? Saan man siya, Filipino man siya, ano man siya, Filipino man siya, Amerikano, Negro, Aprikano, lahat pare-pareho po ang pag-ibig, ang pagmamahal ng Panginoon. Ganun po siya ka-just. Ganun po siya kamakatarungan. Makatarungan siya sa lahat ng tao. No? At sa Psalms 89 verse 14 po, Psalms 39 verse 14, mga awit, chapter 89 verse 14, ang kaharian mo ay makatarungan, sa ligang matuwid ang pinagtayuan, wagas na pag-ibig at ang katapatan ang pamamahala mong ginagampanan. So ito po yung sa awit, no? Sabi, ang kaharian ay makatarungan, sa ligang matuwid. Dito po, pinapahayag din kung paanong makatuwiran, no? Kung paanong makatarungan, makatuwiran ang ating Panginoon. Wagas ang kanyang pag-ibig, tapat siya, kung paano niya tayo pinamamahalaan, kung paano niya tayo minamahal, tapat ang ating Panginoon. At gayon din po sa Isaiah 1:17, ano pong sinasabi dito? Pag-aralan mo ninyong gumawa ng makatuwiran. Pairalin ang karunungan. Tulungan ang naaapi. Ipagtanggol ninyo ang mga ulila at tulungan ang mga biyuda. Sa kapanahunan po natin, mag-reflect po tayo. Tayo po ba ay nakakagawa ng mga makatwirang desisyon sa buhay? Yan, makatwiran po ba ang ating mga desisyon? Ha? Napapairal po ba natin ang katarungan? Natutulungan po ba natin ang mga naaapi? Na ipagtatanggol po ba natin, no, ang mga dehadong tao? Kung ano man ang ginagalawan nating posisyon ngayon, kung ano man po ang ating mga nature ng work natin, no? Nagagawa po ba natin sa mundong ginagalawan natin ngayon?
ang mga desisyon po ba natin ay makatuwiran? No? Napapairal po ba natin ang katarungan sa mga taong nakakahalubilo natin? Nagiging fair po ba tayo? No? Kung ikaw ay teacher, fair ba ang iyong pagtuturo sa iyong mga estudyante? Ang pagmamahal mo sa iyong estudyante ay fair ba? Kung ikaw ay isang magulang, isang nanay, isang tatay, yan po ba, fair po ba yung ating naibibigay na atensyon sa ating mga anak? No? Anong po nga po ba ang basihan ng fairness sa atin? Ano po ba yung standard natin ng fairness? Kapag po ba ang mga anak natin, 5 sila, bibigyan natin sila ng pare-parehong tinapay? Halimbawa, kung isa sa iyong anak ay hindi dapat marami ang carbohydrates na iti-take niya, kapag po ba hinati mo yung pizza, pare-pareho po ba sila? Kahit na yung isa, hindi niya dapat kailangan ang maraming pizza? Ano po ba yung nagiging standard natin? O bibigyan mo na lang ng isa yung hindi na masyadong mangangailangan ng pizza. Kasi pagka sumobra siya ng carbohydrates, makakasira sa kanyang kalusugan. Ganun po ba yung mga standards natin? O yung pare-pareho sila para fair, para walang lamangan, kahit hindi kailangan ng isa. Ganun po ba yung magiging decision natin? So, ang katarungan, no, ang magiging standard po natin ay ang katarungan, pagiging makatarungan ng ating Panginoon. Kung paano po niya tayo minamahal, kung paano po niya dinidil tayo, no, sa ating araw-araw na pamumuhay. So, bibigyan po niya tayo ng wisdom. No? Magkakaroon po tayo ng karunungan kung paano natin mapapairal ang katarungan ayon sa kanyang pagiging makatarungan. So, yun po ang ating laging iisik sa ating mga buhay, ang relasyon natin sa ating Panginoon. Mahirap po ang maging makatarungan kung sa ating sarili lang, kasi iba-iba po yung standards. Iba-iba po ang standards ng mundong ito. Iba-iba din po yung standard natin. Subalit, kapag ayon ito, ang ating pagpapasya ay ayon sa kapasyahan ng ating Panginoon. Kaya nga po napakahalaga ng relasyon natin sa Kanya. Napakahalaga po na kilala natin ang ating Diyos. At yan po ang magtuturo sa atin upang tayo ay maging makatarungan, upang tayo ay maging makatwiran. Hindi po madali yon. Hindi po madali na maging makatarungan. Subalit meron po tayong Diyos na magiging standard natin. Meron po tayong Diyos na dapat po nating makilala, na mas malalim pa, mas makilalang lubos upang sa gayon tayo po mapairal din natin ang katarungan sa ating mga kanikanyang ginagawa. Ang pagtulong sa kapwa, ang pagtatanggol. Kaya nga po, kung meron tayong pinagtatanggol, hindi dahil favorite natin ito, sa mga workplaces, iba-iba po kasi yung mga sitwasyon natin. So may mga sitwasyon po na kung saan magmamanifest po ito sa atin. Magmamanifest po. Ayon po sa pagkilala natin sa ating Panginoon. Kung gaano natin siya kakilala, ganun po yung magmamanifest sa atin. Yung karakter ng Panginoon ay magmamanifest sa atin. Ano man ang sitwasyon, mahirap man ito, pero magmamanifest din po ito sa atin. At sabi nga po sa Lucas 11:42, kahabag-habag kayong mga Pariseo, binibigay ninyo ang 10 bahagi ng yerba buena, ruda at iba pang halamang panimpla sa pagkain. Ngunit, kinaliligtaan naman ninyo ang katarungan at ang pag-ibig ng Diyos. Tamang gawin ninyo ang una, ngunit hindi nyo dapat kaligtaan ang ikalawa. Hindi masama ang magbigay, sa kanila po kasi 10% ng kanilang mga herbs and spices, products po kasi nila yon. 10% po yon, very consistent po silang nagbibigay. Subalit, madalas, hindi po nila nagagawa yung sinasabi dito, hindi po nakakaligtaan po nila, nakakalimutan po nila yung katarungan, yung pagiging makatarungan at ang pag-ibig ng Diyos.
Nakakalimutan po nila ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga po sabi na tama lang na gawin yung pagbibigay ng 10%, pero wag nating kalimutan ang pagiging makatarungan at ang pag-ibig ng Diyos. So kung kinikilala natin na iniibig tayo ng Diyos, tayo rin po maiibig din natin ang ating kapwa. No? Ano man sila, di man fair ang treatment nila sa atin, meron mang biases, meron mang favoritism, pero magagawa pa din po natin na mahalin sila sapagkat maaalala po natin kung gaano po tayo minamahal ng ating Panginoon. Magiging makatarungan din po tayo sa lahat ng tao. Meron man kayong nakikitang unfairness, no? Meron man tayong nakikitang hindi magaganda sa kanila, na hindi sila nagiging fair sa atin, pero magiging fair pa rin tayo sa kanila dahil kinikilala natin ang ating Diyos bilang isang Diyos na fair and just. No? So, yun po kasi ang magmo-motivate sa atin para tayo ay maging fair. Makita man natin na merong mali, merong favoritism, merong biases, pero hindi po tayo doon titingin. Ang titingnan po natin, gaano ka-fair ang Diyos sa atin. Gaano ka-righteous ang Diyos. No? Gaano katama ang ginagawa ng Panginoon para sa atin. Ano ang mga ways ng Panginoon? Lahat ng kanyang paraan ay tama. Ganon din ang mangyayari sa atin. Lahat ng paraan na gagawin natin ay magiging tama. Because our God is not God of favoritism. Our God is a just God, is a fair God. No? Siya po ay fair. At dito po sa mga Gawa 10:34, at nagsalita si Pedro, ngayon ko lubusang naunawaan na talagang walang itinangi ang Diyos. Nalulugod siya, no? Sa lahat ng bansa, sa lahat ng tao sa iba't ibang bansa. At gayon din po sa Roma 3:23-26, sabi niya, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Actually, tayo po hindi tayo deserving sa fairness ng Panginoon. Hindi tayo deserving. Ngunit dahil sa kanyang kagandang loob, sila ay pinawalang sala na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Siya ay inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo mapatawad ang kasalanan at lahat ng sumampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid. Noong unang panahon, nagtimpi siya at pinagpaumanhin ang kasalanang nagawa ng mga tao. Ngunit ngayon ay tuwirang ipinakita ng Diyos na siya'y matuwid. At siya ang nagpawalang sala sa mga sumasampalataya kay Kristo. Kaya nga po sa atin, makita man natin na hindi fair ang mundong ito, subalit sa pamamagitan ng salita ng Diyos na name-meditate natin, natututunan natin, nakikita natin na ang Diyos ay matuwid. No? Sasabihin natin, paano, bakit yung iba, mali naman yung mga ginagawa nila, makasalanan sila, pero bakit ang yaman-yaman nila? Unfair ba ang Diyos noon? Hindi po. Ang sabi niya, dito sa Romans 3:23-26, no? Nung unang panahon, nagtimpi siya at pinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng tao. Ngunit ngayon, ay tuwirang pinapakita ng Diyos na siya'y matuwid. So lahat ng sumasampalataya sa ating Panginoon, no, ay mararanasan ang lahat ng mga inihanda ng ating Panginoon. Fair ang Diyos. At ang lahat ng hindi kumilala sa kanila, pagbalik ng ating Panginoon, tatanggapin nila kung ano ang kaakibat ng kanilang mga ginawa. Fair ang Panginoon. Yung kumilala sa Panginoon, yung tumanggap sa Panginoon, no, sila ang mag-e-enjoy ng lahat ng pinrepare ng Panginoon. At lahat ng hindi kumilala sa Kanya, magkakaroon ng kaukulang judgment, no, parusa para sa kanila. Fair nga ang Diyos Hindi naman pwedeng lahat tayo mag-enjoy, no? Samantalang may mga tao na hindi kumilala sa Kanya. So, fair ang Panginoon. Sa takdang panahon
aanihin natin kung ano ang tinanim natin. Ano ang relasyon at pagkakakilala natin sa Panginoon ngayon, magpatuloy at magpatuloy po tayo. Sabi nga ng mga iPad, walang bibitaw. No? Wala po bibitaw. Sama-sama tayo, mga kapatid ko sa Panginoon, na magpatuloy tayo na mas makilala pa natin kung sino ang Diyos na ating sinasamba. Gaano niya tayo kamahal, gaano siya makatwiran, gaano siya makatarungan, gaano siya kabuti, gaano siya kabait, gaano siya kakalinga, no? At nakilala natin siya sa mga nakaraan na mga mensahe ng ating Panginoon, no? Pag-aaral natin ang kanyang nature. Ano ang natural na karakter ng ating Panginoon. At unti-unti, yun ang magiging karakter natin. Mag-iiba ang ating mindsetting sa mga decisions natin, magiging fair tayo sapagkat meron tayong Diyos na fair. No? At magagawa natin yon kung paano niyang nagagawa sa lahat ng tao, tayo rin po sa ating kapwa, sa mga nakakahalubilo natin, magiging ganon din po tayo. Pagkat kung ano ang karakter ng Panginoon, ito na po ang ating magiging karakter. Kaya nga, magpatuloy pa po tayo. Marami pa po tayong dapat na malaman pa sa kanyang masalita. No? Marami pa tayong dapat na matutunan. At habang natututunan natin ito, nai-strengthen po ang relationship natin sa ating Panginoon. Yung relasyon natin sa kanila. The more na nakikilala natin siya, the more na napapalapit po tayo sa Panginoon. The more na mas ina-acknowledge natin siya. Kaya nga, mga kapatid ko sa Panginoon, sama-sama tayo, magpalakasan tayo, kung ano man ang nakikita nating kahirapan sa mundong ito, mga hindi pantay na mga decisions, mga hindi pantay na mga privileges, huwag tayo po doon titingin. Tingnan natin ang ating Panginoon na isang makatarungang Diyos, isang makatwirang Diyos, mapagmahal na Diyos, makalingang Diyos, Diyos ng lahat ng tao, saan ka man naroroon, sino ka man, ano ka man, siya ang Diyos na kailanman hindi tayo iiwan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Music please. Sige po, para hindi naman yung tinawag ni Madam Jem, awitin natin yung chorus ng Magnificent. So glorious, Lord. Yes. Hallelujah. Thank you. Walang may papantay sa iyo, O Diyos. Sige po, i-declare natin through this song kung sino ang Diyos sa buhay po natin. He is glorious, wonderful, magnificent. Hallelujah, walang may papantay sa Kanya, walang may kukumpara sa Kanya. Yan ang ating Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Amen. Napakaganda pong awit ng pagpapahayag kung sino ang ating Diyos. Amen. A magnificent God, a glorious God, a loving God. Tunay na nothing can be compared with Him. Wala pong may papantay sa ating Diyos. Amen. At sa umaga pong ito, nakita po natin na ang Diyos natin ay makatarungang Diyos. No? Siya ay fair God, just God, a righteous God. Sabi nga ni Madam Jem. By the way, salamat Madam Jem.
at kinuha mo ang araw ni Pastor, no, para mapahinga muna si Pastor. Siya po dapat yung magpe-preach ngayon. Ang ating pong Madam Gemma ay ever ready, ever energetic na ating Madam. Kagad siyang naka-yes, sige ako. Okay, so purihin po ang Panginoon, no, na by the way, bago po ako mag-conclude, I would like to congratulate the YBS family, YBS teachers, and all the students sa kanilang victorious, no, meaningful activity, yung pong intramural week nila last week. At kahit nga hindi po kami nakapanood, nakikita ko naman sa mga Facebook ng iba, no, friends ko, kung paano nag-enjoy at naging victorious ang kanilang mga activities for the whole week, no? And I really appreciate all the teachers headed by Madam Fat. Wala yata si Madam Fat ngayon. No? Headed by Madam Fat at yung ating mga coordinators. Alam kong pagod na pagod sila, and yet nandun po sila para ibigay ang kanilang best para sa mga bata, para sa ating eskwelahan. Amen po? So marami pong salamat sa kanilang lahat. Okay? So katulad po ng nasabi ko kanina, no, ang ating Diyos ay makatarungan. Mula sa Old Testament, pinapakita na niya na siya ay just God. Kaya nga po kanina nabanggit ni Madam Jem yung Sodom and Gomorrah, no? Dahil siya ay makatarungang Diyos, natupok po ang Sodom and Gomorrah, but He spared Lot, tsaka yung family niya. Yun nga lang, yung kanyang asawa, dahil sabi ng Panginoon, huwag kayong maglo-look back, huwag kayong lilingon, pero nag-look back yung asawa niya, siya ay naging haliging asin. Kaya huwag po kayong lilingon. Baka kayong maging haliging asin. Ibig sabihin, huwag na nating balikan yung nakaraang buhay na natin. Tayo ay bago na kay Kristo. At isa sa pinakamahalagang pagpapakita ng katarungan ng Diyos ay nung namatay ang ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Kasi sin, no? The wages of sin is death. Diba? The wages, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat tayo makasalanan. So lahat tayo ay kailangan magbayad, lahat tayo ay kailangan mamatay. Kailangan maparusahan because God is a just God. Ang kasalanan ay may kabayaran, ay may kaparusahan. Pero dahil sa pag-ibig niya, malaking pag-ibig niya, malalim na pag-ibig niya sa tao, namatay ang ating Panginoong Hesus sa ating lugar. No, sa lugar natin, tayo na dapat mamatay, hindi tayo namatay dahil si Kristo na ang nagbayad, nagdusa, namatay para sa atin. Because God is just, kailangan mayroong mamatay at ginawa po yon ni Kristo para sa ating lahat. Amen? Purihin po natin ang Diyos, no, sa kanyang dakilang pag-ibig. And you know the justice of God, no, are based on His love. No, ang justice ng Panginoon ay nakabase sa kanyang pag-ibig. Kanina nabanggit ni Madam Jem, yung justice dito sa mundo mabagal, no? At hindi natin nakikita yung katarungan sa mundo, no? Kasi lalo na sa court, sa mga court natin, 'di ba? Naka-base sila dun sa anong basis nila kapag nag-verdict na sila. Ang basis nila ay evidence, proof. Mga bagay na nakikita, concrete proof, no? Concrete evidence, no? Kung wala ka nun, kaya nga po ang daming mga nasa kulungan, wala naman talaga silang kasalanan. Kasi wala silang napakitang evidence, proof. Kasi yun po yung standard ng justice system natin. Kailangan may evidence. Pero tayo na mga Kristiyano, we base, no, not on what we see, hindi sa mga ebidensya, kundi sa katotohanan. Diba? We base our standards on the truths. The words of God are truth. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Kaya nakabase tayo hindi sa nakikita ng ating mga natural na mata o physical eye, kundi binabase natin ang buhay natin, ang mga desisyon natin
sa hindi nakikita ng physical na mata, pero nakikita ng puso natin, ng pananampalataya, mata ng pananampalataya. Doon po yung basis natin ng mga decisions natin dito sa mundo, sa buhay po natin. Kaya nga po kay Pastor, sabi ko nga, kung nakabase lang po kami sa nakikita ng mata, talagang babagsak po kami, pamilya namin. Kung sa nakikita namin sa Kanya, doon po kami kikilos at gagalaw. Talaga naman pong yung takot, yung pag-aalala, yung kawalan ng kapayapaan ay mararanasan po namin. Pero dahil sa salita po ng Diyos na katotohanan, no, sa salita ng Diyos na nahitanim sa aming mga puso, na ang nakikita po namin ay hindi yung panlabas, kundi yung panloob, kung sino siya kay Kristo. Yun po tayo eh. We base our decisions, our standards based on the truths of the Word of God, on who we are in Christ. Kaya po nakikita namin kung sino siya kay Kristo at kung sino kami kay Kristo. No? Kaya nga po yung kapayapaan ay nananatili sa puso po namin in spite of what is happening, in spite of what we see, but because we live by faith and not by sight. Hindi po kami nabubuhay sa aming nakikita, kundi sa kung ano ang pinapaniwalaan namin na totoo na sinabi ng salita ng Diyos that He is already healed. He is completely healed. Yun po yung tinatayuan namin. Kaya nga po magkaisa po tayo ng pananampalataya. I know your prayers are, Lord, sabi ko nga sa mga leaders, your prayers are well appreciated. Pero sana po kapag, yun po yung dahilan kung bakit hindi ko po kinukwento lahat sa lahat. No? Iilan lang po yung pinagsasabihan ko kung ano yung talagang kondisyon ni Pastor. Kasi ayoko na mayroong mag-isip ng negatibo. No ba? Hindi ko po kayo kilala kasi kung gaano nakalalim ang pananampalataya sa Panginoon. Pero kung alam ko na ang isang sinasabihan ko, nandun ang kanyang pananampalataya, ang nakikita niya ay positibo, hindi negatibo, no? I believe kasangga ko siya sa pananampalataya. Kaya po, maging kasangga po namin kayong lahat, no? Na positibo ang ating makita na si Pastor ay magaling na. Hindi pa lang pagagalingin, si Pastor ay magaling na. No? Hindi po ebidensya yung makakalakad na siya ay magaling na si Pastor. Hindi po, siya po ay magaling na because in the Spirit, He is well, He is healthy, He is already healed. Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos at naniniwala po tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Therefore, we speak what we believe. Sinasabi natin kung ano ang ating pinapaniwalaan at magkaisa po tayo doon, isang pananampalataya. Kung sino si Pastor sa harapan ng Diyos, kung sino tayo sa harapan ng Diyos, na tayo ay lubos ngang pinagpala at pinagaling na ng ating Panginoon. Amen? Kahit kung sino man po dito may sakit, karamdaman, paniwalaan po ninyo na pinagaling na kayo ng ating Panginoon. By His stripes, we are healed. No? Sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, meron na tayong kagalingan. Kasi bunga yan ng kasalanan, yung sakit eh. That is curse. No? Bunga yan ng kasalanan at yan po ay inalis na ng ating Panginoon nung tayo ay manampalataya sa Kanya. Kaya yun po yung ating patuloy na panaligan at patuloy po nating palalimin ang ating kaugnayan, paniniwala, no? Yung ating kaalaman, pangunawa sa salita ng Diyos. Sabi nga ni Pastor, habang lumalalim tayo sa pangunawa sa Diyos, nakikilala natin siya ng lubusan, no? Magiging natural na lang yung katarungan ng ipapairal natin, no? Fairness yung ipapairal natin, no? At ipapahayag natin ang salita ng Diyos, ang ebanghelyo ng Diyos dahil sa ating nararanasan, bunga ng ating relasyon sa ating Panginoon. Amen? Amen? Okay, may sinasabi si Pastor? Wala na? Okay. So tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa iyong mensahero, yung Madam Jem na yung ginamit ngayong umagang ito, Panginoon, na nagpalinaw sa amin, nagpaliwanag sa amin, Panginoon, na ikaw nga ay Diyos ng katarungan, Panginoon. Ikaw ay ganap na Diyos. All of your ways are right. They are perfect. They are accurate, Lord. They are fair. Yan ka, Panginoon. Kaya wala po sino man sa amin, Lord God, ang
question, Lord God, sa mga ways mo, sa mga ginagawa mo, dahil lahat ito ay makatarungan. At isa sa pinakamahalagang ginawa mo, Panginoon, ay nung isugo mo ang iyong anak para mamatay para sa amin. And that is justice. The justice which you require, O God, from us. Ang katarungan na hinihingi mo sa tao ay ibinigay ng aming Panginoong Yesus. Kaya naman po kami ngayon ay matuwid at banal sa inyong harapan. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na patuloy na nagpapatibay, Lord God, sa aming mga buhay. At kung ano man po, Panginoon, ang lahat ng aming desisyon sa buhay, alam namin ang iyong salita ang siyang aming magiging basihan. Habang lumalalim ang aming pagkakilala sa iyo at habang binubulay namin, binabasa ang iyong mga salita, nagbibigay ito ng karunungan, kaalaman, Panginoon, sa amin upang magawa namin kung ano ang dapat namin gawin sa mundong ito. Salamat po ngayong umagang ito, O Diyos. Pinupuri ka namin, dinadakila, pinapasalamatan, pinaparangalan, Panginoon, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen.